Hello and welcome back. Ang mga babae ang nagsisilbing alas ni Satanas upang maihulog niya sa impyerno ang mga lingkod ng ating Panginoon. Nangunguna diyan si Adan. Palibhasa ay tapat na lingkod. Ginamit ni Satanas si Eva upang siya man ay mahulog sa hukay. Kahit pa ang pinakamatalinong tao na si Solomon ay nagawang malinlang ni Satanas gamit ang magagandang babae. Kaya naman hindi nakapagtataka na ang dating matapat na lingkod ng ating Panginoon ay sinapit din ng ganitong kalagayan. Ayon sa mga biktima, ginagawang bihag ang mga kabataang babae. Pag-abot ng mga ito sa ika-13 taon ay gagawin niya itong mga asawa. Gaano kaya ito katotoo at ano ang kapalarang naghihintay sa mahal nating si Apollo Quiboloy? Sino nga ba ang hindi nakakakilala sa magaling at matalino na mangangaral na si Apollo Quiboloy? Siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking arena sa buong mundo. Milyon-milyon ang mga miyembro at ang mga awit ay tila ba nagagandahang anghel na bumaba sa lupa upang siya ay paglingkuran. Sa kanila nagmumula ang mga nagiging pastoral o mga asawa ni Quiboloy. Isa sa kanila si Arlene Stone. Siya ang dahilan ng unti-unting pagbagsak ng taong nagpapakilalang anak ng Panginoon. Si Arlene ay 15 taon nung maging tagapaglingkod ni Quiboloy. Sa loob niya nakilala si Stephanie, ang paboritong asawa ng di umano'y anak ng Diyos. Si Stephanie Ibarra ay 5 taon pa lamang nung alagaan ni Quiboloy. Kasama niya ang marami pang kabataan, isa na rito ang kanyang kapatid na 7 taong gulang. Naninirahan sila sa ilalim ng lupa. Mananatili sila doon hanggang sa sumapit ang ika-13 taon o kaya naman ay ang kanilang unang buwan ng dalaw. Dito ay unti-unti na silang ihahanda upang pagsilbihan si Quiboloy sa mga gabi na nilalamig ito. Ayon sa kanila, hindi ito masama. Ang paghandog kay Quiboloy ng kanilang pagkababae ay ikapagiging banal nila. Ang mga kabataang ito ay sinasanay sa iba't ibang gawain sa loob ng simbahan, depende sa kanilang kakayanan. Si Stephanie ay naging mga awit, palibhasa ay maganda at magaling kumanta. Ang iba ay naging tagapagtinda ng mga kakanin o kaya naman ay namamalimo sa mga lansangan. Sa ganito kaabang kalagayan, bumagsak si Arlene Stone. Marahil ay isa ito sa mga dahilan upang ipagkanulo niya ang nagmamay-ari ng kaluluwa ng mga tao. Si Apollo Carrion Quiboloy ay ipinanganak noong April 25, 1950 sa Davao City. Mahirap lamang ang kanilang pamilya. Naranasan pa ng kanyang ina na manghiram ng bigas sa kapitbahay upang may makain. Ang ama ni Dudong at mga kapatid ay kilalang pastor ng Pentecostal. Gayunman ay dumaranas din sila ng matinding kahirapan nung mga panahong iyon. Sa edad na 14 ay nagsimulang magkaroon ng mga pangitain si Dudong. Di umano ay kinakausap siya ng Panginoon. Sa college na ito ay natuklasan na may natural na talento si Dudong sa pangangaral. Kahit hindi niya isipin, patuloy na lumalabas sa kanyang bibig ang mga salita. Taong 1972, graduate si Dudong sa college at nagsimulang mangaral para sa Pentecostal. Dito ay lalo pang nakilala ang angking talino ni Dudong sa pangangaral. March 20, 1974, habang nangangaral sa maliit na kapilya ng UPCP, bigla daw dumating ang mga anghel galing sa langit at binuhusan siya ng banal na langis. Malakas na sinabi ni Dudong sa mga taong naroon, sa araw na ito ay hinirang na ako ng Diyos. Dahil doon ay naniwala ang mga tao at tuwang-tuwa na sumunod kay Dudong hanggang sa kanilang bahay. Dahil doon ay nagalit kay Dudong ang kapwa niya misyonaryo kabilang ang kanyang mga kapatid dahil sa pangangaral niya ng labag sa alituntunin ng Pentecostal. Taong 1985, napabalita na sinisiraan ni Dudong ang kapwa niya misyonaryo. Ayon sa kanya ay mahina ang ulo ng mga ito, hindi kwalipikado at mga ignorante. Dahil dito ay nasuspindi si Dudong sa UPCP at inalisan ng karapatang mangaral.
September 1, 1985, ayon daw sa kautusan ng ama kasama ang 15 tagasunod, itinatag ni Dodong ang sarili niyang ministeryo. Marami sa miyembro ng Pentecostal ay umanib sa kanya. Simula noon, ang kanyang ministeryo ay patuloy pang lumago. Isa pang pangyayari ang hindi malilimutan ni Arlene Stone. Ito ay ang pagpapalit ng taon mula December 31, 1999 patungong 2000. Napabalita noon na masisira ang mga kompyuter kaya mabubura ang laman ng mga bank account. Ang mga dam ng tubig, eroplano, missile ay maaaring sumabog na tiyak na pagmumulan ng mga digmaan. Sa utos ni Kibuloy, ibininta ng kanyang mga miyembro ang kanilang lupain, mga alagang hayop at iba pang mahahalagang ari-arian at ibinigay kay Kibuloy at nanirahan sa compound ng KOGC kasama niya. Isang babae na may sakit na kanser ang nagbabalak na isanla ang kanyang kalabaw at maliit na sakahan upang may maipagamot. Ngunit sa halip ay inudyukan ni Arlene Stone na ibenta ang mga iyon at ibigay sa anak ng Diyos. Dumating ang year 2000 na hindi nangyari ang kanilang mga hula. Ang kinikilala ni Arlene na anak ng Diyos hindi man lang daw humingi ng paumanhin sa panlulokong ginawa. Matindi ang kahihiyang inabot ni Arlene dahil sa hindi niya sinasadyang panluloko sa mga tao. Dahil dito ay tinakasan niya si Kibuloy at nagtago sa ibang bansa. Noong September 28 taong kasalukuyan, sa wakas ay nahuli si Dodong kasama ang 5 spiritual wives o mga asawa. Ano't ano man ang kahantungan ng kwento ni Kibuloy, iisa lamang ang malinaw. Ang Panginoon ay patuloy na nagpapadala ng mga sugo sa iba't ibang panahon upang iligtas ang mga nananalig sa Kanya. Ang mga lingkod na ito ay nagtagumpay at nakapagligtas ng marami. Ang masasabi ko, anuman ang inyong relihiyon at paniniwala, huwag nating kalilimutan ang mabubuting gawa sapagkat ito ay sangkap sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Maging tayo man ay nakapakinig o hindi nakapakinig ng mga aral ng Panginoon.